guys. Lipat. Ayan guys, sa kabila kapunta ng South Korea. Ngayon, Pilipinas. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Sorry naman, bagong gising lang. At naka-jacket na tayo kasi malamig na dito guys. Bali September 23 na, medyo lumalamig na talaga lalo na pag umaga at gabi. Pag hapon naman, pag tirik yung araw, okay naman, hindi naman masyado. Medyo, pero malamig yung hangin. Pero pag morning talaga malamig, kaya ayan, kailangan na mag-jacket. So ayan, buti na lang may nakita akong jacket sa cabinet ko kasi nga pag sumasapit na yung summer season, yung mga winter jacket na nakalagay sa cabinet, syempre i-vacuum sealed ko na dahil syempre malaki yung mga yon, malaki yung space na ino-occupy nila sa cabinet. Kaya kailangang i-vacuum sealed at ilagay sa isang box. Para naman may space naman ako sa cabinet ko for my summer outfit. Mga pang summer na damit, yun. So, yan guys, ang gagawin natin today is, hindi pala natuloy yung picnic namin ngayon kasi may trabaho ang aking asawa hanggang bukas. Bale, sa Chuseok na lang kami magkikita. Sa Chuseok na lang sa uuwi dito. Pero mamamalengke na ako ngayong araw na to para meron kaming mga stocks na pagkain for Chuseok. And syempre, gagala din naman tayo sa Chuseok. Kaya, ayun guys. Ngayon, maglilinis muna ako ng kwarto and lalabas na ako later para kumain. Okay guys, see you later! Ayan na yung mga lilipat sila ng room. Ayan guys, pag-interior. Mingming! Chichi! Lipat bahay na sila. Hi guys, we're back. Papunta ako ng bus stop ngayon. So ayan, lakad muna tayo. Ayan guys, sa kabilang kanto ako dumaan. Yan ang gaganda ng mga bahay dito. Dito walang mga marites, walang mga tambay. Yan, tahimik lang. Ganda ng panahon. Hi guys, I'm back. So ayun na nga, hindi ako nakapag-vlog kanina nung pumunta ako sa grocery kasi ako lang mag-isa guys. Hindi ako makapag-vlog, ang hirap. Lalo na kung ang dami-dami kong bit-bit, di ba? So ayun na nga, magkwentuhan muna tayo ngayon kasi may gusto akong i-share sa inyo. Ano ba yon? So, guys, 7 years na ako dito sa South Korea. Yay! Parang kailan lang, di ba? So, ayun, ang bilis lang ng panahon. Dati, gustong-gusto ko talaga makapunta ng South Korea. Ngayon, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Charis. So, ganun talaga. Well, ayun, 7 years na. And thank you so much, Lord, for the opportunity, di ba? 7 years na, hindi ko expect na tatagal ako ng ganito katagal dito. So, kumbaga, first ever work ko talaga to guys, bilang isang factory worker. Di ako nag-work sa Philippines. Yon. Ay, nag-work pala ako as seasonal worker sa SM. Pero mga 4 days lang ata yon. Ayun. Pero ito talaga yung real na first ever work ko guys. Dito sa South Korea. Ayun. So, dahil 7 years na nga ako dito as EPS worker, i-share ko sa inyo yung journey ko, yung story ko, kung paano ako nakapunta dito sa South Korea. So, yun guys. Sa mga hindi pa nakakaalam or bago pa lang dito sa aking channel, ang batch ko is KLT 13. So, nag-exam kami noon year 2016. April 2 and 3 ata yung exam noon. April 2 yung exam ko noon, 2016. So, ayun. Bago yun guys. July 2015, nagre-review na ako. Nag-start na akong mag-review noon. Sumasali ako sa mga Facebook group. Nanonood ako ng mga Korean tutorials sa YouTube. Kasi guys, self-study lang ako.
So, hindi ko afford na mag-enroll ng ano nun, sa Korean Language Learning Center. So, kaya nag-self-study ako. Puro research ako noon sa Google, sa YouTube, sa Facebook group. Sumasali ako, lalo dun sa mga reviewer na magpo-post sila ng questionnaire and pwede ka makipagsabayan doon and sumagot sa mga question doon. So, kumbaga, parang ganun yung mga review ko noon. And then, syempre guys, hindi mo maiiwasang mga may nega, di ba? Nagpo-post sila sa Facebook group about sa mga babaeng EPS aspirant na konti lang talaga, as in maliit daw ang chance na maselect yung mga babae. So, ayun na nga, talagang minsan pumapasok sa isip ko or naiisip mo talaga na talaga mawawalan ka ng pag-asa, di ba? Nawawalan ka ng ganang mag-review. Ayun, pero ang ginawa ko lang, papasok dito, lalabas doon, di ba? Ganon. Ayoko magpaka-nega. So, ayun, tinutuloy ko lang yung pagre-review ko noon hanggang sa mga 2 months ata akong nagre-review talaga ng seryoso noon. Ayun. Bale, medyo matagal pa yung announcement for registration. Nag-stop na ako ng mag-review. So, ayun, buhay tambay tayo ng ilang buwan. So, ayun guys, fast forward, mga February 2016, yung pinakahihintay namin lahat. Nag-announce na ang POEA noon. POEA pa yung pangalan, hindi pa DMW. Nag-announce na ang POEA ng date for registration. Sadly, para lang siya sa mga male na EPS aspirant. Para sa mga lalaki lang. Hindi kasama sa registration yung mga girls. So, yun na nga, medyo nawalan ako ng pag-asa kasi, hindi talaga para sa akin yung Korea, sabi ko sa sarili ko. Ayun. So, yun guys, after 3 days ata yun, hindi ako sure. Basta mga 1 linggo or 3 days. Nag-announce ulit yung POEA na kasama na yung mga girls for registration. Eh, ayan, ang saya-saya ng lola ko, di ba? So, yun na nga. In-announce na nga nila kung kailan yung registration. Yung registration namin noon is online na. So, di ba July 2015, nag-start na ako mag-review, nag-stop lang ako. So, ayun guys, kumbaga, nirefresh ko na lang yung mga nireview ko noon. Alam ko na paano magsulat, magbasa, and nagme-memorize na lang ako ng vocabulary noon. Kaya medyo, hindi na ako masyadong naghabol ng oras noon guys, para sa pagre-review kasi nga, back then, July 2015, nag-start na ako mag-review. So, memorize na lang ang ginawa ko noon. And yung technique nga, kung paano yung sa keywords, kung paano mo, kukunin yung tamang sagot through the question, yung mga keywords and mga important na last part ng question, yung ganon. So, ayun guys. So, yung exam ko noon is April 3 ata. Hindi ako sure. 2016, nag-exam ako. And yung exam namin noon is iba't ibang university sa Manila. Bale sa amin nun guys is National University kami. Nag-exam, di ba? Ang bongga. So, yun. And fast forward, April 13, 2016, ang pinakahihintay namin lahat, yung result ng exam. Kasama tayo sa pumasa, di ba? Ang saya-saya. Mga nun, nag-medical na agad. And the rest is history, di ba? And na-select ako guys, July 2016. Yun. Second day ng selection ako na select nun. And nakalipad ako papunta dito sa South Korea ng September 23, 2016. Kaya, ayun guys, 7 years na tayo dito sa South Korea. Yay! So, may ikukwento pala ako guys. May nag-comment na isang subscriber natin. Hindi ko na makita yung comment niya. And nakalimutan ko kung saang video siya nag-comment. So, ayun. EPS aspirant siya. May asawa siya at anak. So, nagtatanong nga siya kung okay lang ba na mag-resign siya sa trabaho niya para mag-focus sa pagre-review sa exam, di ba? Kasi daw baka mahirapan siya na habang nag-work is nagre-review. Baka daw bumagsak siya, ganon. So, para sa akin, hindi talaga advisable na mag-resign ka para sa pagre-review. Hindi. Kasi hindi ka naman 100% nga na
papasa ka o hindi, 'di ba? Huwag mo namang i-sacrifice yung trabaho mo para sa EPS TOPIK exam kung hindi ka sure, 'di ba? So, para sa akin guys, time management lang yan. Kasi may mga kakilala ko na kahit nag-work sila, is nagre-review pa rin sila for EPS TOPIK exam and nakapasa na and nandito na sa South Korea. So, kung kaya nila, sigurado akong mas kaya nyo din, di ba? Huwag yung isacrifice nyo yung trabaho nyo para lang sa EPS TOPIK exam. Huwag guys. Hindi yun advisable. Much better kung nakapasa na kayo at meron ka ng tentative entry date doon, mag-resign ka na sa work, di ba? Regarding pala guys, sa gastos papunta dito sa South Korea na estimated na 50 to 60,000 plus na expenses. Well guys, may nag-comment kasi na, ay scam kasi ikaw magbabayad ng ticket, may visa processing, may POEA processing. Dahil sa panahon ngayon, di ba madalang na lang yung libre and kailangan talaga nating mamuhunan. Gagastos ka ng 50 to 60,000 or mahigit pa. Babalik at babalik yun sa'yo ng 2 to 3 times once na nakapagtrabaho ka na dito sa South Korea. And bago ka gumastos ng 50 to 70,000 guys. It means na papunta ka na talaga dito. Hindi yung pagkapasa mo ng exam, maglalabas ka na agad ng ganong pera. Hindi guys. Kumbaga may process yan. Papasa ka muna ng exam. After that, magme-medical ka. And once na meron ka ng employer, yun talaga, dun ka na talaga gagastos. And medyo 60 to 70% talaga na sure ka na makakaalis. Kasi minsan may employer talaga na nagka-cancel ng visa. May ganun talaga. Pero sana wala nang ganun mangyari, di ba? So, ayun guys. Kailangan talaga mamuhunan kung gusto mo mapunta dito sa South Korea. Wala nang libre ngayon sa panahon na ito, di ba? Kumbaga, kung wala kayong budget for that and meron na kayong employer, alam ko yung land bank guys is nag-o-offer ng loan. So, pwede kayong mag-inquire. Hindi ako sure kung pwede kayong mag-inquire sa kanila guys. Kasi yung mga kabatch ko din noon is doon sila nag-loan for processing na and pagbayad ng ticket and all. Ayun. So, ayun guys. Huwag kayong mag-alala kasi babalik at babalik yon 2 to 3 times pa ang balik. Kumbaga sa isang buwan guys. Nasahod nyo dito. Nabawin nyo na yon, diba? Kailangan lang talaga nating mamuhunan para sa ating pangarap. Yun. So, ayun guys. I-end ko na yung vlog dito guys. So, yung mga EPS aspirant dyan, go lang. I-push lang yung pagre-review. Kayang-kaya nyo yan. And wait for the registration. Alam ko malapit na yan. Be ready. And ayun guys, kung nagustuhan nyo yung video na ito, please give it a thumbs up. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. So, ayun guys. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!